Now, let's go to the Marines. Kung ano bang tawag ngayon, yung iba sa tawag kargador, yung iba tawag bodyguards, but whatever, 'di ba? These witnesses na supposedly yung mga sa DDS side, kasi there's an impending impeachment for the vice president. And it seems like ang play nila is yung mga senador inuuna yung impeachment, and they are trying their best to avoid the flood control scandals to protect kung sino man kailangan na protect, probably themselves and the president. That's yun yung sinasabi ng narrative. And now they are presenting these Marines, these witnesses. And ang nangyayari ngayon, kasi hindi naman tayo if there's corruption, I don't think there's any Filipino na hahadlang dun sa pag-iimbestiga ng corruption. But then again, ang nangyayari kasi parang politicized yung paglabas ng Marines, and now parang nagkakaroon ng choice na parang ano bang is mas importante, yung flood control ba, yung corruption ba, labanan ba yung corruption or impeachment? Ngayon nagkaroon ng after the coup d'etat in the Senate, 'di ba? Medyo gumulo yung Senate. Actually magulo talaga yung Senate a few weeks ago. And now to me, kasi hindi naman ako DDS, hindi naman na I don't identify also as pink. Parang ngayon kung ano man yung truth dun sa mga pinagsasabi ng mga Marines, parang parang nawalan ng weight in a sense. Kasi parang ginawa mo to for this purpose eh. What do you think about that? What are your thoughts about those? Hindi, una naman kasi yung politicization, hindi naman yan nanggaling sa sa taong bayan. DDS talaga yung nagpa-politicize sa 18 Marines. Ano yung politicize na sinasabi ko, no? Kasi parang pinapalabas nila na lahat ng mga flood control hearings noon one-sided lang. At itong sa 18 Marines na pinapakita yung corruption, quote-unquote, ng administration or ng mga pinklawan like Trillanes, De Lima, etc. ay hindi daw pinapakinggan, hindi sineseryoso. Ang problema doon, hindi naman kasi pwedeng kainin lang or bilhin yung binibenta ng 18 Marines or 18 Maleta Boys basta-basta. Nagagalit yung mga DDS na hindi pinapaniwalaan yung 18 Marines. Ito begin with, hindi naman nila napatunayan na credible sila. Ang problema, paiba-iba yung kwento. Ang problema, madaming mga butas yung kwento, di ba? And to begin with, actually, ang problema ko sa 18 Maleta Boys, wala naman sila talagang sinasabing corruption. Wala silang sinasabing corruption ha. None of their affidavits say na may ninakaw na pera. Ang sinasabi nila, nag-deliver sila ng maleta or pera as mga tao ni Zaldico dito sa mga politiko na ito. Okay, anong kaibahan nun? Kasi ito yung hindi masyado lumulutang kasi insinuation lagi ang ginagawa ng 18 Marines na porket may dineliver na maleta na galing yun sa flood control or nakaw. Wala yun sa affidavit nila, sa totoo lang. And the reason why I can see that is because if that were true, kung alam pala nila na from corruption yun or from flood control, bakit hindi pa sila nag-file ng kaso sa Ombudsman Diretso using their affidavits or testimonies? It's because they know what they have is not enough, assuming it to be true. Sabihin natin totoo. Sabihin natin may dineliver na maleta. Mauna muna tayo kay De Lima at kay Trillanes. Na ito hindi to mga nakaupo ha. Hindi pa congressman si De Lima doon sa affidavit ng 18 Marines na nag-deliver sila 2023 or 2024. Nakakulong pa nga si De Lima until November 2023 So private person siya noon. Si Trillanes hindi din nakaupo. Natatalo nga sa eleksyon. Until now. Kahit bigyan sila ng maleta ng pera mula kay Zaldico, ano yung illegal doon? That's why hindi sila makapag-file ng cases. Kasi may kulang na link or may kulang silang logic para makapagsampa sa ombudsman. I-google mo, I dare anyone watching or listening right now, wala silang makikitang final ng 18 Maleta Boys tsaka ni Levi Baligod na plunder, na graft, or na any other case sa ombudsman or sa DOJ
against these politicians. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, insinuation lang lahat na ang 18 Maleta Boys na yung dineliver nilang maleta ay from flood control. Okay. It's only insinuation. So anong problema doon? Ang problema, nakikita yan ng mga ordinaryong tao. Kahit si Jessica Soho, when she interviewed the 18 Marines, yung mga butas, tsaka yung kulang na link or yung kulang na logic. Kasi I think si Jessica Soho nga din yata nagtanong nun na parang, okay, anong masama kung nag-deliver ng maleta kay Trillanes or something? Ang sagot lang ni Levi Baligod nun, or nung isang 18 Marines, dapat daw imbestigahan pa. Ha? Oo. Okay, yes, imbestigahan pa, let's say, no, ng gobyerno, sure. Pero hindi na problema ng taong bayan 'yun kung hindi sikat or hindi pinapakinggan ang 18 Maleta Boys. Kasi parang gusto ng mga DDS talagang santuhin or sambahin or sabihin na mga bayani. Mga martir, ganun. Sila nagsasabi niya na bayani ang 18 Maleta Boys. Saan yung kabayanihan doon? Mukha silang, no offense to them, pasensyahan na, mukha naman silang guns for hire. Security sila ni Zaldico. Bakit hindi pa sila nagsalita noon, nung congressman si Zaldico, bakit hindi nila sinabi, Filipino people, ang daming pera ni Zaldico, nagbibigay siya ng maleta sa iba't ibang politiko, saan nanggaling ang pera ni Zaldico? Walang ganon. Kailan lang sila nagsalita? Nagsalita lang sila nung wala na silang trabaho. Nung nag-abroad na si Zaldico at hindi na sila mabayaran ng kanilang monthly payroll bilang security ni Zaldico, saka lang sila lumabas. So actually malala pa yun kasi nga sabi ni Trillanes, sabi ng mga kontra naman sa 18 Maleta Boys, baka gipit lang. Baka kailangan lang ng racket nitong 18 Maleta Boys kaya sila lumabas. Okay. But then again, let's say, kasi Zaldico is, if it's true, is it really verified that these guys work for Zaldico? Nasa affidavit nila yun. Sila mismo nagsasabi okay, na so nag-deliver sila ng maleta 2022, 2023, 2024 upon the orders and instruction of Zaldico dahil security boys or ayun nga, maleta boys sila ni Zaldico. But okay, kasi just because problematic yung kasi may mga tao kasi na ganito yung naiisip parang just because problematic yung mga statements itong mga maleta boys na to, it doesn't mean kasi they're affiliated with Zaldico, which is siya yung main guy pagdating dun sa corruption talaga sa flood control. So isn't there any grain of truth na, di ba, that they're really also telling the truth, di ba? So yun yung mga iisip din siguro ng mga DDS and even non-DDS people na parang okay, so what, na yun nga lang, let's say nagamit sila ng DDS, but then again they really work for Zaldico, di ba? And they might be truth dun sa mga ibang sinasabi nila. Okay, ang ko kasi dyan, ang sagot ko dyan, dito nga pumapasok yung politika. Una, pinupolitika nila, wag muna natin pansinin yung mga normal na congressman na pwede mo namang suspetsahan na nagkamaleta, di ba? Ang pinaka-issue dyan ng general public na hindi nga ma-convince ng mga DDS na sumama sa rallies or maniwala sa 18 Maleta Boys, yung politika na obvious na gusto nilang dungisan si Laila de Lima tsaka si Trillanes over the ICC case. Kasi bakit ba biglang nagkaroon ng kinalaman dito sa affidavit na nagbibigay ng maleta dahil sa ICC at yung mga ICC na investigators, gano'n. Una, wala nga doon daw mali doon. I think tinanong to ni Jessica Soho kay Levi Baligod. Wala nga ding mali doon, wala namang illegal doon kung tinutulungan ni Trillanes yung mga ICC investigators. But halo-halo na yan Una nga, illogical, improbable, yung kanilang mga allegations. So, ano yung politika na pumapasok dito? Baka invento lang pala lahat yun. So, yung nadadama yung credibility ng 18 Marines na
Okay, may corruption, baka may corruption itong mga ibang congressman. Pero dahil itong mga ito, may sinama na hindi ka panipaniwala, it doesn't really sound logical or believable. At saka binabawi pa yung iba, di ba? Binabawi pa yung iba, di ba? Porque tumalong ka lang sa majority to minority, ang iniisip tuloy, kasinungalingan. Hindi lang yung Oo. isa. Pwedeng kasinungalingan lahat. So, hindi na siya magkakaroon ng value sa korte. Kasi pag sinalang mo yan sa korte, meron kang akusahan, madidismiss lang din, walang kwenta yung kaso. Kasi sasabihin nung inaccused, yung respondent, all of these are not credible. So, walang kaso. Okay. Okay. So right now kasi uh, we're gonna at the end of nasa dulo talaga nito, we're gonna have to circle back to the impeachment eh. 'Di ba? Parang Hindi. everything. Bago natin iwanan yung 18 maleta, ako kasi, kung ako yung script writer ng mga DDS at ng 18 maleta boys, nag-focus na lang ako sana kay Zaldico at Martin Romualdez. Dinamay pa kasi nila sina De Lima, Trillanes. You know why it's so important? Ba't ako nagfo-focus kay De Lima? Si De Lima kasi has gained so much credibility kasi nga, na-acquit siya doon sa kanyang mga drug cases na bogus. Napatunayan niya in the end na bogus or fake or kasinungalingan, na imbento lang ng Duterte administration, pinilit yung mga witnesses na magsinungaling, so nag-recant yung mga witnesses. So pagdating dito sa 18 maleta boys, ang iniisip ng mga tao, baka ganun din. Baka gawa-gawa lang to, i-recant in the future. Si De Lima, nasa kulungan noon, paano siya nabigyan ng maleta? Bakit siya bibigyan ng maleta? Hindi naman siya congresswoman noon, wala naman siyang kinalaman sa flood control, wala naman siyang kapaki-pakinabang. Ano ang value ni De Lima kay Zaldico para bigyan ni Zaldico si De Lima ng mali-maleta na pera? Diba? So, yun ang punto ko. Ang punto ko, kaya hindi tuloy nagiging useful itong 18 Marines, kasi nandamay sila ng isang tao na madami na ang naniniwala na na peke yung mga kinaso sa kanya. So kung may kaso ulit ngayon or kung may ina-accuse ulit kay De Lima, most likely fake yan. I see. Okay. And also, basically, what you're saying is, kung ano mang credibility, kung ano man yung totoong alam nila, they have destroyed their credibility to be believed on by everybody else. Except siguro, those mga DDS. Yes, imagine ikaw na nga nagsabi, hindi ko nga finocus yun eh. Si Loren, dagdag bawas, aalisin mo, or biglang walang maleta, just because kaalyado nila ngayon, napakaklaro tuloy ng politika na imbento yung mga sinasabi sa affidavit kasi pwedeng baguhin or madaling baguhin based on developments or circumstances. Yeah. Oh, it's so parang very convenient yung mga galawan nila, and also it's going to only one direction, 'di ba? Wala din sa ibang mga Sino ang DDS na congressman or senador ang dinawit nila sa affidavit? Si Jesus Escudero hindi na yung DDS kasi nasa Wingatchalian majority. So parang si Loren. Si Loren dati, hindi nila kaalyado kaya kasama. So na-exempt dahil kasama na nila ngayon. hassle, no? But then again, right now, connected din siguro, actually connected talaga dun sa nangyayari kay Marcoleta is the impeachment and yung count ng mga senador talaga, 'di ba? So for once and for all, Attorney Jess, ano ba talaga yung kailangan para ma-acquit or ma-convict si Sara?